Isang high school boy na pangit at mataba ang palaging binubuli sa kanilang paaralan. Isang araw ay natuklasan niya ang isang silid na konektado sa ibang mundo, at dito nag-umpisa ang lahat. Dito ay binago ang kanyang pisikal na anyo at mula sa pagiging pangit at mataba ay naging isa siyang gwapo. Sa mundong ito ay maaari siyang magpa-level up kapag natalo niya ang mga halimaw dito, at ito din ang dahilan ng pagbabago ng kanyang pagkatao. Sa pag-uumpisa ng episode 2 ay may dumating na magandang sasakyan. Bumaba ang isang babae at sinabi kay Yuya kung natatandaan pa daw ba siya nito. Sinabi din nito na nag-iba daw ang itsura nito mula noong huli siya nitong nakita. Nagtataka si Yuya at hindi pa niya maalaala kung sino at kung saan daw ba niya ito nakita, kaya tinanong niya kung sino daw ba ito. Ipinaalaala niya kay Yuya na siya yung babaeng minsan daw niyang iniligtas sa convenience store kung saan siya daw ay binastos ng ilang mga lalaki. Naalaala na niya ito at tinanong niya ito kung papaano daw niya nalaman ang kanyang pangalan. Nagpakilala ito na siya daw ay si Kaori Haujo at sinabi nito na nakilala daw niya ito dahil ipinahanap daw siya nito at pinaimbestigahan. Sinabihan siya nito na kung gusto daw ba nito na mag-aral sa kanilang paaralan sa Ausei Academy. Nagulat sila dahil ang Ausei Academy daw ay isa sa mga elite school at isa sa pinakasikat na paaralan. Sinabi ni Kaori na siya daw ay isang officer ng student council ng Ausei Academy. Sinabi din ng kanyang kasama na ang ama daw nito ay ang chairman ng Ausei Academy Board, kaya noong malaman daw ng ama nito na iniligtas daw niya ito ay agad siyang ipinahanap ng kanyang ama. Sinabi ni Yuya na nagpapasalamat daw ito sa magandang alok nito na makapag-aral siya sa Ausei Academy. Ngunit sinabi niya na wala daw siyang sapat na budget para dito at hindi din daw siya ganon katalino dagdag pa nito. Dito ay sinabi ng kanyang mga kapatid na imbis na si Yuya ay sila na lang daw ang imbitahan nito dahil higit na mas matalino naman daw ang mga ito. Agad naman silang tinaggihan ni Kaori at sinabihan ang mga ito na hindi daw kailangan ng kanilang eskwelahan ang mga taong katulad nila. Pinaimbestigahan din daw sila kaya alam nito ang lahat ng mga hindi magandang pagtrato nila kay Yuya, sabi pa niya. Sinabi ni Kaori na ang mga kailangan daw ng kanilang eskwelahan ay ang mga taong may mga mabubuting kalooban. Sinabi din nito kay Yuya na hindi daw nito magiging problema ang mga gastusin sa matrikula dahil sagot na daw ito lahat ng paaralan. Dito ay hinawakan niya ito at masayang sinabi na isasama daw niya ito para makita ang paaralan at para maipaliwanag na din ang ibang dapat na mapag-usapan. Ipinakita dito na galit ang kanyang mga kapatid dahil pangarap ng mga ito na makapasok sa Ausei Academy. Dito ay kinausap si Yuya ng ama ni Kaori at muli itong nagpasalamat sa kanya dahil nga sa pagligtas daw niya dito. Sinabi ni Yuya na ang totoo daw ay halos wala naman daw siya nagawa noong oras na yun para mailigtas siya. Sinabi ni Kaori na kaya daw niya nasabi na nailigtas daw siya nito dahil sa dami daw ng tao na nakakita ay wala ni isa man lang daw ang tumulong sa kanya. Tanging siya daw lamang ang naglakas ng loob noong mga oras na iyon kaya ang katapangan daw niya ay maituturing na niya bilang pagligtas sa kanya, sabi pa nito. Dito ay direktang sinabi ng ama niya na siya na daw mismo ang nag-aalok sa kanya para mag-aral dito at ang lahat daw ay sagot na ng paaralan, sabi pa nito. Nahihiya siyang sinabi na siya daw ay hindi ganon katalino at kahusay kaya nahihiya daw siya. Sinabi na lang ng ama nito na ang lahat naman daw ay nag-uumpisa sa hindi marunong, kaya wala daw siya dapat na ipag-alala, sabi pa nito. Kailangan lang daw niya na harapin ang kanyang sarili at huwag matakot na subukan ang mga bagay na dapat niyang matutunan, dagdag pa nito. Sinabi sa kanya nito na para daw lubos nitong maunawaan ang sinasabi niya ay mag-trial class daw muna siya ngayon. Dito ay dumating si Miss Suwada at sinabihan siya ng ama ni Kaori na subukan daw muna nito na pumasok sa klase nito. Sinabi ni Miss Suwada na huwag daw siyang mag-alala at matakot dahil siya daw ang bahala sa kanya mula sa araw na ito. Dito ay nahihiya pa siya na pumasok sa klase ni Miss Suwada ngunit inisip na lamang niya ang sinabi ng ama ni Kaori na mag-observe lang muna habang nag-e-enjoy. Nagsimula siyang ipakilala ang kanyang sarili ngunit napansin niya na wala ni isa man lang ang nag-react. Sinabi niya sa kanyang sarili na para daw siyang napahiya. Ngunit lingid sa kaalaman niya na ang nasa isip ng mga estudyante ay napakagwapo daw nito. Ang ibang mga babae ay hindi maiwasan ang mabighani sa kanya at ang iba naman ay sinabi na meron daw silang bagong kakumpetensya.
Sinabihan siya ni Miss Suwade na maupo na lang muna siya sa bakanteng upuan at nag-umpisa na ang kanilang klase. Dito ay nilapitan siya ng isang babae at ibinahagi sa kanya ang kanyang aklat. Sa kabilang klase ay iniisip ni Kaori kung okay lang daw ba si Yuya at sana daw ay tanggapin na niya ang alok na dito na lang mag-aral, sabi pa niya. Naobserbahan niya na ang mga estudyante daw dito ay aktibo na nakikilahok sa mga activity at ang mga kagamitan ng mga ito din daw ay advanced, sabi pa niya. Dito ay nagulat siya nang nilapitan siya ng ibang mga estudyante at tinanong ito ng ilang mga bagay tulad ng kung saan daw ito dati nag-aaral at tinanong din ito kung may nobya na daw ba siya. Tinanong siya kung siya daw ba ay model o dating pop star daw ba. Dito ay dumating si Ryo Igarashi, at sinabi na pagpasensyahan na lang daw niya ang makukulit na iyon. Sinabihan din siya nito na kahit daw siya ay curious din daw sa kanya at ito ay nakipagkaibigan sa kanya. Nagpasalamat si Yuya sa kanya at sinabihan siya ni Ryo na kung gusto daw ba nito na sumama sa kanya sa cafeteria. Sa cafeteria ay namangha siya, dahil sa kabila na ang academy na ito ay kilala at ang ikinagulat niya dito ay napakamura daw ng mga paninda dito. Dito ay tinawag sila ni Shingo at sinabi na dito na lang daw sila umupo. Sinabi din niya kay Yuya na siya daw ay classmate din niya, pero baka daw hindi siya nito napansin. Natuwa siya sa pinag-usapan nila dahil tulad niya ang mga ito din daw pala ay mahilig sa anime. Napansin niya dito na parang nakatingin daw sa kanya ang ibang mga estudyante. Na-awkward din siya kasi iniisip niya na dahil sa iba daw ang kanyang uniforme. Sinabi sa kanya ni Ryo na wag na lang daw niya itong pansinin, kasi ang totoo daw kaya sila nakatingin dahil nga daw sa siya ay gwapo, sabi pa nito. Tinanong siya ng mga ito kung siya daw ba ay mayroong ng club na gustong salihan. Sinabi lang niya na sa ngayon daw ay wala pa at tinanong din niya ang mga ito kung sila daw ba ay miyembro ng club. Sinagot siya ni Shingo na si Ryo daw ay magaling sa kahit na anong sport kaya siya daw ay iniimbitahan ng iba't ibang club. Ngunit ni isa daw sa mga ito ay wala daw siyang sinalihan kaya nauwi na lang daw siya sa home club, sabi pa nito. Dito ay sinabi naman ni Shingo na siya naman daw ay miyembro ng isang gaming club. Sinabi ni Yuya na mabuti daw at pinapayagan ang gaming gadget sa klase, at sinagot naman siya nito na okay lang daw basta sa klase naman daw gagamitin. Sa eksenang ito ay tinanong siya ng ama ni Kaori kung ano daw ang naobserbahan nito sa Aosei Academy at kung ano daw ba ang desisyon nito. Sinabi ni Yuya na ang lahat daw ay naka-organize ng maayos at ang mga estudyante daw ay mababait. Sinabi din niya sa kanyang isip na sa dati daw niyang katauhan ay palagi siyang sinasaktan at dito lang daw niya naranasan na tratuhin bilang tao din, sabi pa niya. Bago niya sinagot ang tanong nito ay sinabi muna niya na kung talagang seryoso daw ba ito sa iniaalok sa kanya dahil hanggang sa ngayon daw ay hindi pa din daw siya makapaniwala. Sinabi lang ng ama nito na deserve daw niya ang ganitong mga opportunity dahil nga daw ang hinahanap ng kanilang academy ay ang mga taong tulad daw niya, dagdag pa nito. Dito ay buong puso niyang sinagot na oo, tinatanggap daw niya at ipinangako din niya na pagbubutihin daw niya ang kanyang pag-aaral. Dito ay kinamusta siya ni Kaori kung ano daw ba ang naging resulta ng kanilang pag-uusap ng kanyang ama. Sinabi ni Yuya na hindi pa daw siya ganoon ka-confident pero tinanggap daw niya at magsisimula na din daw ang kanyang pagpasok, sabi pa nito. Sinabi ni Kaori na natutuwa daw siya sa kanyang desisyon at niyaya niya ito na kung wala daw ba siyang ibang gagawin ay samahan daw muna niya ito kumain sa labas. Dito ay isinama siya ni Kaori sa mga kainan at sinabi niya na ang lugar daw na ito ay minsan na naipapalabas daw sa mga telebisyon. Sinabi ni Yuya na ang lugar daw na ito ay napaka-fashionable at talaga naman daw nakahanga-hanga, dagdag pa nito. Tinanong din niya ito kung madalas daw ba siya magpunta dito kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinagot lang siya nito na hindi daw ito madalas nagpupunta dito dahil sa busy din daw siya at ang kanyang pamilya ay ganun din kaya hindi sila makapunta dito. Sinabi din niya kay Yuya na ang totoo daw ay ngayon lang daw ito nagpunta dito na may kasama, sabi pa nito. Bigla naman siyang nahiya sa sinabi nito kasi para daw silang nagde-date, sabi lang niya sa kanyang isip. Sinabi niya kay Kaori na kung gusto daw ba nito na kumain ng ice cream at sumagot naman ito ng oo. Mabuti na lamang daw na ang pera na convert niya sa ibang mundo ay talagang totoo na maaari niyang magamit sa tunay na mundo, sabi nito sa kanyang isip. Habang sila ay masayang kumakain ay biglang naisip ni Yuya na kung papaano daw kung biglang bumalik ang dati niyang katawan dahil sa sobrang busog na siya.
Dito ay naisip itanong ni Yuya kay Kaori na kung papaano daw niya ito nakilala gayong noong una daw sila nagkita ay mataba at pangit daw siya. Sinagot niya ito na dahil daw sa kanyang mga mata kaya niya ito nakilala at hindi naman daw mahalaga kung ano man ang itsura nito, sabi pa niya. Sa totoo daw ay malaki ang ipinagbago ng kanyang katawan at itsura kumpara noong iniligtas daw niya ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagbago sa kanyang pagiging totoo at matulungin kaya siya nakilala agad nito, dagdag pa niya. Sa mga sandaling ito ay nag-umpisa ang kanilang pagiging magkaibigan at bilang tanda daw nito, ay magpalitan daw sila ng pagkain ng kanilang mga ice cream. Pinagtinginan sila ng mga tao at ang ilan ay sinabi na bagay daw silang dalawa. Humahanga ang iba lalo ang mga babae at sinabi na swerte daw nito dahil ang gwapo daw ng kanyang kasama. Sa eksenang ito ay ipinakita si Yuya na muling bumalik sa ibang mundo. Sinabi niya sa kanyang sarili na masaya daw ang mga nangyari sa kanyang trial enrollment ngunit kailangan pa din daw niya magpa-level up. Dito ay madali lamang niyang tinalo ang Jelly Monster at sinabi niya na mababa na daw ang experience na ibinibigay sa kanya nito. Naisip niya na kung lalabas daw ba siya at subukan na maghanap at magpa-level sa labas ng kanyang bakuran. Lumabas siya at dito ay may narinig siya na sumigaw mula sa malayo at ito ay kanyang pinuntahan. Nakita niya dito ang ilang mga patay na katawan ng tao at nang paglingon niya ay nakita niya ang isang goblin na mayroon sasalakay na isang babae. Nagtaka siya sa nakita niya dahil mayroon din daw palang ibang mga tao sa mundong ito, sabi pa niya. Ang level ng goblin ay 200 at dito ay sinalakay niya ito para mailigtas ang babae. Malakas at maliksi din ang goblin kaya nagawa nitong iwasan at makapag-counter-attack sa kanya. Sinalakay niya muli ang goblin at gamit ang kombinasyon ng kanyang mga sandata ay tinalo niya ito. Tinanong niya ang babae kung okay lang daw ba ito, ngunit bago pa siya makalapit dito ay nawala na ito ng malay. Sa pagtatapos ng episode na ito ay dumating ang ilang mga kabalyero kaya nagpasya muna siya na magtago at ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Prinsesa Lexia.